Isa pong magandang umaga sa inyong muli lahat. Salamat at nakabalik ako rito at kasama ko ang aking asawa at isang anak at magdala ng salita ng Panginoon sa inyo. Alam po ninyo, napaka-init ngayon no? Sabi, sino bang hindi magsasabing hindi mainit ngayon? Sarap lang dito may aircon. Pag mainit, masarap magkape. Pag malamig, masarap din magkape. Pag masaya, lalo na, masarap magkape. Pag malungkot, masarap din magkape. Pag stress ka, depressed ka, masarap din magkape. Pag masaya ka, masarap pa rin magkape. Anong tinuturo sa atin? Coffee is life. Di ba? Parang pag nauuhaw ka, Coke is life. Pero talaga bang life yun? Hindi po. Jesus is life. Talagang buhay natin. Wala tayo ngayon kung wala si Jesus. Patay tayo. At yan, nakita natin kanina na yung predestination o wala yung election na yan. Wala tayo rito. Di ba? Pero alam nyo, yan nga ang ginawa ni Jesus. Nagbigay siya ng buhay sa kanyang mga tao. At saan nangyari yun? Nangyari po yun sa kanyang pagdating hanggang sa krus ng Kalbaryo. At dahil po Lord's Supper natin ngayon, hindi muna ako magtuturo sa Psalms 119, dito muna tayo magpo-focus sa dalawang salita. No? Na ating tatalakayin sa umagang ito, yan po ang sinalita o sinabi ni Jesus doon sa krus na sinabi niya, I thirst. No, kung nasbi yung hawak nyo, sabi diyan, I am thirsty. No, tatlong salita o tatlong words. Sa nasbi, sa King James, dalawa, I thirst, pero sa Greek po, isa lang po yan na sinabi ng Panginoon. I thirst. I am thirsty. Bakit kaya sinabi ng Panginoon yung salita na yun nung malapit na siyang mamatay sa krus? Di niyo ba napagbulay-bulayan? Ang dami naman pwedeng sabihin bago ka mamatay. Di ba yung mga mana, yung mga kagalit mo, babatiin mo na. Aayusin mo na yung buhay mo pag malapit ka nang mamatay. Pero sa gitna nung pinaka-tuktok ng paghihirap ni Jesus, bakit na naisip? I thirst. Di ba? So, pag-aralan po natin yan at tatalakayin natin yan sa tatlong bahagi. Una-una, tatalakayin natin yan sa unang punto. Yan po yung physical suffering ni Christ. Ikalawa, yan po yung fulfillment ng prophecy. At ikatlo, bakit thirst at hindi bakit nagugutom ako? Kasi may spiritual significance po yon. So physical suffering, fulfillment ng prophecy, at saka spiritual suffering. No? So ito pong ating pagbubulay-bulayan. Huwag po kayong mag-alala, bago lang po ito. Pinag-aralan ko rin po ito at ngayon ko lang po ito ipapangaral sa isang iglesia. So, kailangan ko po ng tulong ng Panginoon patungkol dito. So, let's pray. O Panginoon, napakadakila ng inyong mga plano sa aming mga buhay. Si Jesus na nagdusa sa krus, sa gitna ng kanyang pagdurusa, nabanggit niya ang mga bagay na ito. Lord, ano po ang ibig sabihin niyan sa amin? At kung mapagbubulay-bulayan namin, Panginoon, sana bigyan niyo kami ng karunungan na mas maging malalim pa ang pag-ibig namin kay Kristo. Sana mag-create ito, magbunga ito ng mas lalong paglakad namin ng may kabanalan sa inyong harapan. Samahan niyo kami, Panginoon, sa bagay na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, basahin ko muna po, para makakuha tayo ng konteksto. Basahin ko po, John chapter 19.
verse 23. John chapter 19, verse 23. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his outer garments and made 4 parts, a part of every soldier, and also the tunic. Now the tunic was seamless, woven in one piece. So they said to one another, let us not tear it, but cast lot for it, to decide whose it shall be. This was to fulfill the scripture. They divide the outer garments among them, and for my clothing they cast lots. Therefore the soldiers did this thing. But standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary and the wife of Clopas, and Mary the Magdalene. When Jesus then saw his mother and the disciples whom he loved standing nearby, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciples, Behold your mother. From that hour, the disciples took her into his own household. After this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished to fulfill the scripture, said, I am thirsty. A jar full of sour wine was standing there, so they put a sponge full of the sour wine upon a branch of hyssop and brought it up to his mouth. Therefore, when Jesus had received the sour wine, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. So ang focus po natin, yung verse 25 hanggang verse 30. So makikita natin dito, no? Yung 7 last word ni Christ doon sa cross. Ito pong I am thirsty, ito po yung ika-5 sinalita ng Panginoon doon sa cross. At bakit nga ba? Napakaganitong salita lang. Napakaikli. Nauuhaw ako. Ano? Ano ang implication nito sa physical at spiritual na kalagayan ng Panginoon? So unang-una, makikita natin yung physical suffering ni Christ. No? Sino ba si Christ? Ayon na rin kay John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14, makikita natin doon, and the Word became flesh and dwelt among us. Grabe, isang Diyos, nagkatawang tao. At ipinapakita rito si Jesus ay isang tao. Naramdaman niya yung kasakitan, yung kaapihan, yung bagsik ng resulta ng kasalanan. Nauhaw siya. Grabe, hindi biro yun. Isang tao na nakaramdam ng pagkauhaw. Ilang beses ba kayong mauhaw sa isang araw? Lalong-lalo na ngayon. No? Sabi nga ng mga eksperto, kahit 1 litro, inumin mo. O 2 litro. Para hindi ka magkasakit. Ganun din naman si Jesus. Nauhaw. Bakit? Ano ba ang kalagayan ni Jesus nung mga oras na yon? Grabe yung suffering, ha? Makikita natin. Pagkatapos po ng upper room discourse, yung Lord's Supper nila, no? Yun na po ang huli na pag-inom ng Panginoon ng iinumin. Wala na pong mga susunod na talata na binabanggit hanggang sa krus na nakainom siya ng tubig man o wine man sa kanyang kaparusahan. Sabi po sa upper room, Luke 22, and when he had taken a cup and given thanks, he said, Take this and share it among yourselves, for I say, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes. Anong araw po yung Lord's Supper nila? Wednesday night. Gabi yun. Pagkatapos nun, hindi na siya uminom. Saan siya pumunta? Sa Gethsemane. Anong ginawa niya roon? Nanalangin siya. At doon sa Gethsemane,
nanalangin siya. Ano po ang nangyari sa kanya? Sabi roon, and being in agony, Luke 22 verse 44, and being in agony, he was praying very fervently, and his sweat became like drops of blood falling down upon the ground. Grabe, pinagpapawisan, gabing-gabi. Nananalangin. Ganong katindi manalangin si Jesus. Dahil nakikita niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Biro mo'y lumalabas sa kanyang katawan. Pawis, na parang dugo. Hindi pa siya umiinom. Pagkatapos manalangin, madaling araw, sino ang sumalubong sa kanya? Si Judas. Anong araw yon? Thursday morning. At etong Thursday morning, nasaan siya? Parang quote-unquote, pinaglaruan siya ng mga pinuno. Di ba? Na kay Pilato, na kay Herod, kay Caiaphas, balik na naman kay Pilato. At yung mga sundalo, anong ginawa ng sundalo sa kanya? Pinarusahan, binugbog, nilatigo, pinagtawanan, sinaktan, sinugatan, gumawa ng thorn of yung tinik na corona. Pagkatapos, ano pong nangyari? Nung Friday. So Wednesday, Thursday, Friday, sa third hour, ang third hour po sa kanila ay yung 9 a.m. Pupunta siya sa bundok ng Golgotha. Doon siya ipapako. Ano po ang dala ni Jesus habang naglalakad papunta ng Golgotha? Yung kanyang cross. Nasubukan niyo na bang magbuhat ng tangkay ng puno? Ano ba mabigat na nabuhat niyo? Bigas, mga kalalakihan, ilang kilo yun? 50. Mga ilang hakbang kaya kanyo matatapos buhatin yon at hindi kayo mapapagod. Si Jesus, brethren, walang tulog, walang pagkain, walang tubig, binugbog, sinaktan, may sugat, at sa umaga, magbubuhat nung krus niya. At yung krus niya na yun ay mas malaki pa sa kanya at mas mabigat pa sa kanya. Bubuhatin niya, hindi sa plain, hindi sa tuwid na daan, kung hindi, paakyat ng bundok. Na ang pangalan ay skull. Isipin po ninyo na nakapag-hike na ba kayo? Gaano kataas ang bundok na naakyat nyo? May dala kayong backpack, syempre. Pero may pagkain kayo. May mga reserba kayo dyan. May mga tubig kayo. No? Lalo na ngayon, no? Yung tubig hindi nasa plastic. Ang gaganda ng mga container natin. Pero si Jesus wala. Ilang beses siya nadapa. At in fact, tinulungan pa siya. Kasi nahihirapan siya. Yan ay 9 a.m. in the morning ng Friday. Pagkatapos po niyan, nung 12 o'clock on the 6th hour, ano po ang nangyari? From 9 to 12 noon, 12 noon po yung 6 hours 12 noon, pinako po siya sa krus. Now, isipin po ninyo, pagod ka ng umakyat, pinako pa yung kamay mo, pati paa mo. At 12 noon, tanghaling tapat. At alam natin sa Israel, sa bundok na yon, mainit. Diba? Bukod sa pangungutya, kasakitan, walang pagkain, walang tubig, walang pahinga, may dumudugo sa kanyang mga katawan, hinampas, pagod, puyat, pagsamasamahin mo na. Brethren, ganun ang nangyari kay Jesus. At nung bago mag 3 o'clock o 3 o'clock in the afternoon, the 9th hour,
biglang dumilim, di ba? At nabanggit niya, etong mga katagang ito, nung nakita niya, yung kanyang ina, ay nakaidyan na. Sinabi niya, bukod doon, yung Eli sa Baktani, sinabi niya, nauuhaw ako. Ano yung pinapakita rito? Tao si Jesus. Naramdaman niya yung pasakit ng kasalanan. Naramdaman niya yung bigat. Kaya po may nagsasabi na hindi daw tao si Jesus. Hindi. Naramdaman niya yun eh. Kaya nga sabi sa Hebrews, meron tayong high priest na makakapag-sympathize sa atin. Bakit? Kasi naging tao siya. Naramdaman niya yung sakit. Pero kutsain ka ng mga tao. Iniwanan ka ng mga disipulo mo. Ibinenta ka ni Judas. Naranasan nyo na ba yun? Na yung inaasahan yung mga disipulo, biglang nawala. Kung kailan mo kailangan. Yung mga kaibigan mo, tinulungan mo, pinagaling mo, sa mga sakit, ano sinabi? Kinutya. Kung talagang ikaw ang Kristo, bakit hindi ka bumaba dyan? Iligtas mo yung sarili mo. Brethren, naramdaman ni Jesus yun. Kaya nga sinabi niya sa Panginoon, I am thirsty. Kaya mga kapatid, kung ating nakikita yung kahirapan natin, si Jesus, dinanas niya yan. Anong mabigat na problema ninyo? Anong mabigat na gumugulo sa isipan niyo? Hindi ba alam ng Panginoong Jesus yan? Sinabi niya, Ama, nauuhaw ako. Kasi tao siya. Kaya niyang mag-sympathize sa atin. Kaya niyang sumama sa atin. Kaya niyang alamin ang puso natin. Hindi siya yung tagapagligtas na malayo sa mga tao. Hindi, naging tao siya. Para sa atin. He can sympathize with us. Ikalawa, makikita rin natin dyan na kung saan yung bigat ng kasalanan. Yung bigat ng kasalanan. Kaya itong 6:23, the wages of sin is death. Nakikita natin kay Jesus. Sabi nga niya sa Gethsemane, Lord, pwede ba? Remove this cup from me? Pero hindi, it's your will eh. Alam niya ang bigat ng kasalanan na ipapatong sa kanya. Kaya mga kapatid, yung mga kasalanan natin, alam nyo, kung tayo ang magiging tagapagbayad niyan, makikita natin yung nangyari kay Jesus. Kung gaano kabigat. Kaya nyo? Kaya ko ba? Dahil sa kasalanan ko, yung mga tao, ikukutya ako, paglalaruan ako, sasaktan ako. Isipin ninyo kung kayo ang magbabayad ng inyong kasalanan. Ganyan nangyayari. Yung bigat ng kaparusahan ng kasalanan. Pero inako ni Jesus yung bagay na yun, na para sa iyo, para sa akin, inako po niya yun. Kaya kung titignan natin dito, yung suffering po ni Christ doon sa cross, ay talagang personal na sakripisyo yun para sa kanyang mga tao. Tao siya, naging tao siya, para makita kung gaano kabigat ang kasalanan na kanyang pinasan para sa kanyang mga tao. So nag-suffer po siya. Ang bagsik ng kasalanan. Biro mo, isang Diyos na nagkatawan tao para tanggapin yung kaparusahan ng kasalanan na hindi naman niya natanggap. Pero yan po yung unang puntos na ating makikita dyan. Pero dagdagan ko po alam po ninyo, yung kasakitan na yun, hindi po siya pwede sabihin natin, hindi po siya humingi ng pangpamanhid na inumin para sa ganun,
hindi niya maramdaman yung sakit? Kasi alam po ninyo, yung first offering po ng parang tubig sa kanya ay nangyari doon sa Matthew 27 na kung saan, sabi po rito, verse 33, Matthew 27:33, when they came to a place called Golgotha, which means a place of skull, they gave him wine to drink and with gall, and after tasting, he was unwilling to drink. Alam niyo po yung binigay ng mga sundalo kay Jesus nung time na yon, na hindi pa siya humihingi ng iinumin, ito po yung inumin na kung saan ay may halong, nakatikim na ba kayo ng apdo? Mapait yun eh. Na pinapainom dito sa mga pinapako sa krus o ibinabayubay sa krus para sa ganun, hindi nila maramdaman yung sakit. Para mamanhid yung katawan mo, binibigay kay Kristo to, pero hindi niya ininom. Bakit? Kasi gusto niyang maramdaman yung sakit, yung kapuotan ng Diyos, yung parusa ng Diyos sa kasalanan. Ganun po ang nangyari kay Kristo. Kaya po nung ikalawang paghingi ng inumin, diyan na po sa verse 29, binigyan na po siya ng sour wine, no? Parang vinegar yung lasa. Maasim, ano? Sabi. So, ayun, para masatisfy yung kanyang pagkagutom. So, makikita natin, sa point po na ito, na si Jesus ay totoong tao, dumanas ng kapigatian, katulad ng tao, nauwaw, dahil na-drain yung kanyang lakas, at nawala yung kanyang pinakalakas sa kanyang sarili. Secondly, ano pong nakalagay dyan sa ating talata? After this thing, Jesus, knowing that all things had already been accomplished to fulfill the scripture. Ito pong nangyari kay Jesus, meron po itong katugunan sa kasulatan o sa mga hula na binabanggit. Sa Old Testament prophecy, makikita natin, marami. Alam naman natin na marami talagang nagtuturo kay Jesus patungkol sa darating na Mesaya. Sa Psalms 22, kung ating pong titignan dyan, Psalms 22, ito pong prophecy ng Psalms 22, ito yung patungkol sa Mesaya. Kasi sa verse 1, makikita nyo na dyan kaagad, my God, why have you forsaken me? Yung si Jesus nung nasa cross, yan ang panalangin niya. Sabi niya sa Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sa verse 7 to 8, makikita natin dyan, all who see me sneer at me and they separate with their lips, they wag their head saying, commit yourselves to the Lord, let Him save. At makikita natin yan, sa nangyari kay Jesus, puro pagungutya, pang-aasar, o pag-disrespect kay Jesus. At marami pa po. Verse 16 sa Psalms 22. They pierced my hand and my feet. Yan yung pagpako sa kanyang kamay at sa kanyang paa. Pero pansinin niyo po, yung verse 14 to 15, sabi po dyan, I am poured out like water, my tongue clings to my jaw. Ayun yung fulfillment po na kung saan si Jesus ay nakapako sa krus. Na-drain na yung lakas niya, na-drain na yung tubig sa katawan niya, yung mga sugat niya, lumalabas dyan, at yung kanyang dila, nasa lalamunan na. Talagang tuyong-tuyo. At hindi makainom. Na-try niyo na ba yun? Na mauhaw? Na yung dila, na yung tongue nyo, katulad ng sinasabi rito, my tongue clings to my jaw. Sa chapter 69 ng Psalm, ito yung kalawang bahagi, sabi rito,
Sa verse 20-21, reproach has broken my heart, and I am so sick, and I look for sympathy, but there is none. For comforters, but I found none. Verse 21, they also gave me a gall for my food, and for my thirst, they gave me vinegar to drink. Yan din po yung katuparan sa ginawa ni Jesus. Tuyong-tuyo si Jesus, nagdidikit na yung kanyang dila sa kanyang ngala-ngala, yung lips niya nagkakrak na dahil uhaw na eh. Grabe, no? Pumuputok na yung labi ni Jesus. Dahil walang tubig eh. And yet, yan yung prophecy na na-fulfill nung time na si Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo. Tinupad ni Jesus itong Psalms 22 at yung Psalm 69. At bagamang na-fulfill ni Jesus itong prophecy na ito, ito'y malaking encouragement sa atin. Bakit? Bakit natin nasabing encouragement pa itong nangyari? Kasi naalala nyo? Luke 18:31. And he took the 12 aside and said to him, behold, we are going up to Jerusalem, and all things which are written through the prophets about the Son of Man will be accomplished. Luke 24:44. These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Thus it is written that the Christ would suffer and rise again from the dead on the third day. Brethren, isang encouragement po sa atin ang ipinapakita rito na kung saan ang salita ng Diyos ay totoo at makapangyarihan. Natupad! Ang darating na Mesaya, ganito ang mangyayari sa kanya, at ngayon dumating ang Mesaya sa pamamagitan ni Jesus, at ganun nga ang nangyari, base sa mga hula sa lumang tipan. Brethren, malaking bagay yun. Maaasahan ang salita ng Panginoon. Isipin nyo, Genesis 3:15. Ang unang nasabi ang Ebanghelyo. Nung dumating si Jesus, na-fulfill niya yun. Siya yung Mesaya. Siya yung buto. O yung seed na pangako sa Genesis chapter 30, Genesis 3. Paano nangyari yun? Brethren, nasa plano ng Panginoon yun eh. Ginawa niya yun. Kaya nga iniisip ko yung message kanina in Sunday school. Predestined, inelect ka. Paano nangyari yun? Bago pa maging mundo, may tinawag na ang Panginoon. Ephesians 4, bago pa magkaroon ng mga tao, may pinili na ang Panginoon bago pa linlangin ang mundo. Grabe, no? So, hindi po nabigla ang Diyos nung nakita niya si Adan at si Eva nagkasala at sabi niya, ano nang gagawin ko? Nawala na yung mga tao. Hindi po siya nagulat. Kasi bago pa lang mangyari yun, ang dakilang plano ng Diyos ay nandoon na. At si Jesus ang katuparan na yun. Kahit nasabihin natin na ilang mga kataga ang salitang, I am thirsty. Kasi yan ang fulfillment na mangyayari. Hindi sasabihin ni John na sa kanyang mga talata, sabi rito, after this, Jesus, knowing that all things has already been accomplished, to fulfill the scripture. Brethren, totoong scripture. Totoo na may pinili, totoo na may mga taong pupunta sa kapahamakan. Napakadakila at napakaganda. Kaya po itong salita, itong scripture ay maaasahan natin.
ginawa ni Jesus. Totoong mangyayari. Kaya yung mga pangako, kapit lang. Huwag niyong iwanan. Yung salita ng Panginoon, ilagay natin sa ating mga puso at isipan. Hindi magbabago yan. Habang ang Diyos ay hindi nagbabago, ganyan din ang kanyang salita. Sinabi ng Diyos na siya ay matapat, hanggang sa dulo ng buhay, matapat ang Diyos. Sinabi niyang hindi niya pababayaan ang kanyang iglesia, hindi niya ito pababayaan. Andoon ako sa kanilang kalagitnaan. Kahit magtipon kayo, 2 o 3, andiyan dyan ako. So, yan po yung fulfillment ng scripture. Napakaganda. Napakadakila nitong mga bagay na ito. Pero ang tanong nga natin, ikatlong bahagi, bakit nauuhaw? No? Bakit? Dapat, pwede ba ako'y nagugutom? Di ba pag malapit na mamatay yung mga kriminal? O anong gusto mong gawin? Sabihin mo na, humiling ka na. Kung anong gusto mong sabihin. Kaya nga pinapakain sila ng marami. Di ba? Natitikman, kainin mo na. So, ganun sila. Ganun yung nangyayari. Mic test. Okay. So, ganun yung nangyayari, no? Kainin mo na kung anong gusto mong kainin. Mag-request ka na sa warden kung anong gusto mong gawin. Pero bakit? Sabi ng Panginoon, I am thirsty. I thirst. Alam po ninyo, katlong bahagi, meron po itong spiritual significance. Ano po yung spiritual significance na kung sa atin ay babalikan natin itong mga bagay na ito? Alam po ninyo, yung pagiging pagkauhaw, kasama po yan, may pagkagutom. Ano? Yan po ay isang hustisya o judgment ng Panginoon doon sa covenant nation niya sa Israel. Isa pong paghahatol yan ng Diyos sa Israel. So tignan natin mga ibang mga talata. Deuteronomy 28, 47, 48. Because you did not serve the Lord your God with joy and glad heart for the abundance of all things, o hindi kayo nagpapasalamat at natutuwa sa kabutihan ng Diyos, therefore, you shall serve your enemies whom the Lord will send against you. So, ipagkakalob ng Panginoon yung mga kaaway niya na magkakaroon ng exile pag sila ay sumuway sa Kanya. At sa pag-exile na yon, magsisilbi sila sa ibang bansa ng may kalungkutan. Kasi may hunger, may thirst, may judgment na darating sa kanila. Ano pa? Sabi rito sa Hosea chapter 2 verse 1 to 3, say to your brother Ami and to your sister Ruhama, contend with your mother, contend, for he is not your wife, and I am not her husband. And let her put away her harlotry from her face, and her adultery from between her breasts. Or I will strip her naked and expose her as the day when she was born. I will make her like a wilderness. Wilderness, yung desert, desierto, no? Wilderness, walang ano yun, walang pagpapala roon. Make her like desert land, and slay her with thirst. Papatayin ng Diyos sa pagkauhaw. Judgment yun para sa kanila. Kahit na yung mga bata, Lamentation 4:4, the tongues of the infant cleaves to the roof of its mouth because of thirst. Judgment po yun. Bakit? Bakit nagkaroon ng ganong judgment ang Panginoon ng pagkauhaw
o pagkagutom sa kanila. Tignan po natin to. Jeremiah 2:13. For my people have committed two evils. Ano po yun? Jeremiah 2:13, they have forsaken me, the fountain of the living waters, to you for themselves, that's the second, to you for themselves, cistern, broken cistern, that cannot hold no water. Ano yung kasalanan ng Israel? Iniwanan nila yung fountain of living waters. Iniwanan nila ang Diyos. Yung nagbibigay sa kanila ng satisfaction sa kanilang pagkauhaw. At yung ikalawang kasalanan nila, iniwanan nila yung yung fountain of living waters, gumawa sila ng cistern, yung sisidlan, na hindi maganda. Mga basag na sisidlan, na kung lalagyan mo ng tubig, wawala. Hindi katulad ng fountain of living, yung tubig. Kaya ang judgment sa kanila, mauuhaw kayo. At kung walang tubig, walang mga pagkain, walang mga tanim, walang mga hayop, magugutom kayo. So yung uhaw at pagkagutom magkasama sa iisang paghuhusga ng Diyos. Kapuotan ng Diyos yun. Kasi iniwanan ninyo yung bukal ng buhay na tubig. Grabe. Judgment sa kanila yun. So meron pong spiritual na implication nito. O mas lalo na sa Amos. Tignan natin yung Amos 8:11. Behold, days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine in the land, not a famine of bread or a thirst of water, but rather for hearing the word of God. Hindi pisikal na tubig ang kailangan. Naiiwan ko sa inyo, pisikal na pagkain. Kundi magkakaroon kayo ng pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Meron pong spiritual implication yung sinabi ng Panginoong Hesus doon sa krus sa Kalbaryo. Pero may hope doon sa bagay na yon. Kaya nga po dumating si Jesus para yung uhaw na yon ay masatisfy. Bakit po? Ay sa Isaiah chapter 32 verse 1 and 2. Sabi rito, behold, a king will reign righteously, and princes will rule justly. Each one will be like a refuge from the wind and shelter from the storm, like streams of water in a dry country, like a shade of a huge rock in a parched land. Kaya nga, may darating na isang hari, may darating na isang matuwid na maghahari. Eh sino yun? Dumating na si Jesus. At ano magsasabi ni Isaiah sa kanyang propesiya? Verse 1, sabi niya, come, everyone who thirsts. Come, everyone who thirsts, come to the waters. For those who come, God promised, shall be like watered garden, like a spring of water, whose water do not fail. Brethren, may prophecy din na ganun. Ang sino man lumapit sa kanya ay magkakaroon o masasatisfy yung kanyang pagkauhaw. Kaya nga dun sa Isaiah pa rin, sa 55 verse 1 and 3, sabi din dyan, everyone who thirsts, come to the waters, and who have no mercy, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Brethren, may invitation. Bakit? Eh kasi si Jesus, nung sinabi niya, yung thirst na yon, yung judgment ng Panginoon, na yung pagkauhaw, si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, tinanggap niya yung judgment na yon. Siya yung nauhaw. Kaya sinabi niya, Father,
Why hast thou forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Kasi yun ang tama. Dahil sa kasalanan ng tao, iniwanan nila ang bukal ng buhay ng tubig. At dahil sa pag-iwan nila noon, hinusgahan sila ng Panginoon na kayo'y mauuhaw. Mauuhaw hindi sa natural na tubig, kung hindi sa salita ng Panginoon, sa aking presensya. Kaya nung sinabi ni Jesus, ako'y nauuhaw. Tinanggap niya yung pag-uusga ng Diyos sa kanyang buhay. Yung puot ng Diyos, kasama doon, yung pagkauhaw na sinasabi dito sa lumang tipan na pag-uusga sa mga tao niya. Brethren, ang point po rito, yung pagkauhaw ni Jesus ay nagpapakita ng paghahatol ng Diyos sa kasalanan. Nagpapakita na ito ay nasirang relasyon sa Diyos at sa tao dahil sa kasalanan. Brethren, ininom ng Panginoong Jesus ang saro ng puot ng Diyos doon sa Kalbaryo. Para sa ganon, ang kanyang mga tao ay hindi mauhaw sa presensya ng Diyos. Sabi niya, Father, if it's possible, let this cup pass from me, yet not I will, but as you will. Si Jesus ang tumanggap ng para sa kanyang mga tao. So ano ngayon makikita natin? Brethren, sabi po, kaya si Jesus na nagbibigay ng paanyaya, sabi niya dun sa babae, no? Sa woman of the well, sabi niya, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would give you a living water. John 4:13, 14, where Jesus tell a woman at a well, whoever drinks of this water will be thirsty again, but whoever that drinks the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. John 6:35, Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Hindi ka na mauuhaw. Bakit? Kung ikaw ay lalapit kay Kristo. Kaya nga yung invitation niya, hali kayo. Come unto me. Hali kayo sa bukal ng tubig, sa bukal ng buhay ng tubig. Hali kayo, kasi hindi na kayo mauuhaw. Mauuhaw sa inyong kaluluwa na magkakaroon kayo ng fellowship sa Panginoon. Mayroon kayong kalayaang pumuri sa Diyos. At masasabi natin, tayo'y pinili ng Diyos para sa kanyang kalwalatian. At ang sino man lumapit sa kanya, sigurado, masasatisfy. Masasatisfy. Brethren, hindi mauubos ang tubig ng Diyos. Yung nawasa siguro, at saka yung Maynilad, mauubos. May mga rasyon ng tubig. Pero ito'y bukal ng buhay ng tubig na magbibigay ng totoong satisfaction sa mga kaluluwang nangangailangan ng tubig. So meron pong spiritual dimension yung salita ng Panginoon doon sa krus, sa Kalbaryo. So nakita natin, physically, nag-suffer talaga si Jesus dahil sa kasalanan. Secondly, na-fulfill ang salita ng Panginoon, yung mga hula patungkol sa Panginoon. Nagkatotoo.
Kaya ang salita ng Panginoon, brethren, hindi magbabago yun. Encouragement sa bawat isa sa atin. At ikatlo, yung bukal ng buhay ng tubig sa Panginoon, sinagot ni Jesus. Kaya willing siya na kung sino man ang lumapit sa Kanya, ay maibibigay niya ang buhay na walang hanggan. So anong implication nito sa atin? So unang-una, brethren, huwag kayong magdalawang isip sa salita ng Panginoon. Lahat po yan mangyayari. Isa na lang yata ang hindi pa nangyayari. Ano yun? Yung pagbalik niya. Pagbalik niya. Kung nangyari noon na dumating ang Messiah sa first coming, nangyari! Sigurado mangyayari ang second coming. At pag dumating yun, mga kapatid, isang malaking pagpapala sa atin. Sa wakas, makikita na natin ang Panginoon. Harap sa harapan. Siya mismo ang magsasabi, "Well done, my good and faithful servant." At kung mangyari yun, brethren, sana dumating ka na, Panginoon. Tayo magkikita roon. Magkakasama tayo roon. Kalahin mo yun? Hindi naman kita kaano-ano, magkakasama tayo dito sa church, pero pagdating doon sa langit, magkakasama pa rin tayo. Isang malaking pagpapala yun. Pero ang mahirap, kung masama ang loob mo sa isang kapatid, tapos makikita kayo sa langit, ang hirap nun ah. Di ba? Pwede dito na lang natin ayusin. May bahay tayo sa langit, sabi ng Panginoon. Kapitbahay mo. Dito pa lang kapitbahay mo, asar ka na. Nakakainis. Pagdating sa langit, ikaw pa rin ang kapitbahay ko. Ayoko na pumunta ng langit. Hindi mga kapatid, masarap sa langit. Alam natin perfecto sa langit. Diba? Pero may problema rito. Ayusin na natin. Ma-resolve na natin ng maayos. No? So, isang malaki, mangyayari at mangyayari yon. Magkikita at magkikita ang mga mananampalataya, ang tinawag ng Panginoon sa kanyang kaharian sa tamang panahon. Ikalawa, application natin makikita dyan. Brethren, tignan natin ang bunga ng kasalanan. Huwag tayo makipaglaro sa kasalanan. Si Jesus, binayaran niya ang kasalanan sa krus. At nakita natin, brethren, yung hirap, Wednesday. Sa prayer pa lang sa Gethsemane, hanggang sa huling hininga niya. At masasabi niya rito, dahil pinainom na siya, nung mga sundalo, masasabi niya, "Lord, it is finished." Tinapos niya ang kaparusahan ng kasalanan. Huwag natin tignan ng mababa ang kasalanan. Tawagin natin ang kasalanan, kasalanan. Dahil sigurado, pag nanatili tayo sa kasalanan, kamatayan ang naghihintay sa atin. Mga kaibigan, ganun din naman. Kung pinagtatawanan nyo, ano ba yan? Pastor, sarap yata mabuhay sa kasalanan. Kaibigan, totoo ang sinabi. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung totoo na nangyari kay Jesus yung mga propesiya sa kanya, ganun din naman sa mga salitang yan. Mahirap mapunta sa impyerno ng apoy at pagdusahan ang ginawang kasalanan. Kaya kaibigan, mga bata, nananawagan ako sa inyo. Lumapit kayo kay Kristo. Sinabi niya, "Come, hali kayo, lumapit kayo." At hindi kayo mapapahiya. Hindi kayo mauuhaw sa kanyang kalagitnaan. So, mamaya po, maglo-Lord's Supper din tayo. Alalahanin natin ang mga bagay na ito, brethren. Nahirapan si Jesus. Nagdusa si Jesus dahil sa kasalanan natin. Siya ang nagdusa, tayo ang tumanggap ng pagpapala.
Manalangin tayo. Lord, salamat po sa pagbigay mo kay Kristo sa aming mga buhay. Salamat po. At tinubos nyo ang aming mga kasalanan. Purihin kayo, Panginoon, at sa pag-aalaala namin ng Lord's Supper meditation mamaya, sana po ay mas maging malalim ang aming puso. Mas tumakila ang inyong kagandahan sa aming buhay. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. In Christ's name we pray. Amen.